si Tito Soto at si Ping Lacson ang sumira ng dignidad ng Senado. Huwag ninyong kalilimutan yan. Kaya, sino ba sumira ng pangalan at dignidad ng Senado? Hindi ba si Ping Lacson at saka si Tito Soto? Huwag ninyong kalilimutan yan. Si Tito Soto at si Ping Lacson ang sumira ng dignidad ng Senado. Wala nang iba. Ronnie Ramos. 5:37. Iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na magkaiba ang kanyang pamumuno kumpara sa naging pamumuno ng kanyang yumaong ama, ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sinabi ng Pangulo na naniniwala siyang mahalagang isaalang-alang ang nagbabagong panahon at konteksto ng kasalukuyang administrasyon, kaya't hindi dapat ikumpara ng tuwiran ng kanyang presidensya sa nakaraan. Ang kay Pangulong Marcos Jr., may mga aral siyang nakuha mula sa kanyang ama, ngunit kailangan niyang bumuo ng sariling paraan ng pamumuno batay sa pangangailangan ng kasalukuyang panahon. Higit pa ng Pangulo, layunin niyang maalala ang kanyang termino bilang isang pamahalaang naglingkod ng may prinsipyo, tungkulin at katapatan sa bansa. Ay, sorry. Bakit sumisingit ka naman? Ha? Meron ba? May pinagkaiba? Wala. Sa totoo lang, mas lumala. Oo, mas lumala sa panahon ngayon. Abante Pilipinas. Mas lumala. Bakit? Kasi dalawang bagay ang ginagawa nito. Una ay inorkestra yung impeachment. At para hindi manalo sa impeachment or para magtagumpay ang kanilang plano, ma-impeach yung kanilang kalaban, ay di inuunti-unti nilang isa-isahin, natanggalin sa kanilang landas yung kanilang mga kalaban, hindi ba ga? But the thing is, kung hindi man ma-impeach, for example, nabawasan na miyembro ng Senado, madali na rin nilang makukuha na makapagdeklara ng martial law kagaya ng kanyang ama. So what's the difference there? Abante Pilipinas. Diba? Ay mas lumala nga. Diba ga? Mas lumala. Abante Pilipinas. Kasi nung sa bagay, mas mabigat yung martial law kaysa doon sa ma-impeach yung kalaban mo. Kasi sa martial law, lahat apektado. Pati kami. Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Sinabi ni Pangulong Marcos na nangihinayang anya siya sakaling si Vice President Sara Duterte ang manalo bilang Pangulo ng Pilipinas. Dahil paniwala niya baka masayang lamang ang kanyang nasimulan, pero ang tanong ng kapatid ni VP Sara na si Davao City Representative Pulong Duterte, ano ba ang mga nagawa ni PBBM? Giit ni Pulong, sana raw ay isa-isahin ni PBBM ang mga nagawa niya sa SONA, hindi yung puro mabulaklak na salita, slogans at scripted na palakpakan lamang ang eksena. Tinawag rin niyang mga Mr. Bangag si Pangulong Bongbong Marcos na posibleng konektado sa mga aligasyon na gumagamit umano ng pinagbabawal na gamot ang presidente. Anya, hindi makukuha ni PBBM ang kanyang naging boto noong 2022 kundi dahil kay VP Sara na siyang nagbuhat para kay BBM. Kaya sa huli sabi ni Pulong, napakakapal ng mukha ni PBBM at yan daw ang pulso ng taong bayan. Abante Pilipinas. 32 million voters. Anong masasabi ninyo? Kayo na ho magsabi. Kayo na ang magsabi. Huwag na tayong umasa sa mga troll na nakatutok sa atin ngayon. Permanent interest. Yun na nga. Thank you. Talaga itong si Boss Vic De Leon Lima talaga hindi sumasablay. Araw-araw nakatutok sa atin ito. Maraming salamat, Ginoong Vic De Leon Lima. Kailan ka ba magpuprograma dito sa amin? Kailan ka magpuprograma dito sa amin, sa Abante Radyo, Anyway, oras alas 5:42 na ho ng umaga. Ganare, diretso na tayo sa ating mga front page headlines ng pahanggang una sa balita. Ito pong Abante Tonight na 4 na dekada na natin kasama at pinagkakatiwalaan sa mga umaabante at totoong balita.
Abante Pilipinas. Front page headlines ng pangumagang tabloid na Abante ngayong June 2. Ang sabi ho din Jinggoy, tripit sa plunder Calabozo. Ayan. Ang sabi ho 3 beses na naaresto sa kasong plunder sa Estrada simula noong 2001. Ayan. May mga aligasyon kaya balik na naman sa kulungan si Senador Estrada matapos itong iparesto ng Sandigan Bayan sa kinakaharap nitong 573 million pesos na kasong plunder at graft kaugnay sa flood control scandal. Abante Pilipinas. Sabi naman ni sa isa pang headline ng Abante ito na, ng Abante, ang sabi naman din Abante Pilipinas. Cayetano, iwasan ng Vietnamese Brexit. Abante Pilipinas. Iniwasan ng Vietnamese Brexit. Hindi natuloy ang meeting ni Vietnamese President To Lam kay Senate President Alan Cayetano nitong Lunes, June 1. Inanunsyo ng Senate Public Relations and Information Bureau PRIB sa media na kinansila ng Vietnamese leader ang meeting sa Senado. Walang binigay na rason ng Vietnam sa kanselasyon ng pulong ni To Lam at Cayetano. Dumating si To Lam nung linggo at itong Lunes ay nagtungo sa Malacanang para makausap si PBBM. Abante Pilipinas. Anong dahilan? Alam na this. Alam na this. So, kaya nga nakakahiyaan nananatili ho na bangag ang impresyon ng taong bayan dyan sa ating mga dyan kay PBBM hanggat hindi niya pinagbibigyan ng panawagan ng ating mga kababayan na magpa-hair follicle test ka. Oo, kaharap ang media. Para nang sa ganun magkaalaman na. Wala Tama yung sabi ni Pulong, puro ka daldal, puro ka papogi. Ano kaya ang aasahan naming report mo ngayong flood control, ngayong SONA? Magsosona ka na naman. Pang ilang SONA wala ito? Pang ilan na itong SONA ito? Pang 4? Anong ire-report mo sa amin? Ilan ba ang namatay nitong mga nakalipas na bahaan? May nakulong na ba? Wala. Abante Pilipinas. Front page headline naman ang pahayagang Abante tonight na mag-asawa kinatay habang tulog. Abante Pilipinas. Patay ang isang mag-asawa matapos pagsasaksakin habang natutulog sa barangay Pias, Pangasinan, linggo ng gabi. Ayon sa inisyal na investigasyon, natutulog ang 40 anyos na misis na isang OFW at 42 anyos na mister ng pasukin ng 47 anyos na sospek at agad na inararo ng saksakan dalawa. Nagising naman ang anak nilang 18 anyos na estudyante at 48 anyos na kasambahay nang marinig ang malakas sa pagsigaw ng mag-asawa sa kanilang silid. Abante Pilipinas. Sabi ba? Isa pang headline ng Abante tonight, Cayetano, Majority Bloc, binoykot ng sesyon. Abante Pilipinas. Pagkatapos mag-walkout ang mga miyembro ng minority group nung nakarang linggo, ang Majority Bloc naman sa pangunguna ni Senate President Alan Peter Cayetano ang di nagpakita sa session hall nung Lunes, June 1. Gayunpaman, wala ni isang miyembro ng 13 kasapi ng mayoryang dumalo sa sesyon. Abante Pilipinas. Inumpisahan nyo, di ganun din lang yan. Di ba? Sartalo na lang, ganyan na lang ang bakbakan natin. Di ba? Sino nakakahiya? Sino ba sumira ng pangalan at dignidad ng Senado? Di ba si Ping Lacson? At saka si Tito Soto? Huwag ninyong kalilimutan yan. Si Tito Soto at si Ping Lacson ang sumira ng dignidad ng Senado. Wala nang iba. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas.